Dako niya po sa atin sa bulwagan ito upang awitin po siya, papurihan, bigyan pagpapasalamat. And sa gabi pong ito ay ako ay nagpapasalamat muli sa Lord sa kanya pong pagbibigay ng opportunity na makapag-share po ng kanya pong mga salita sa inyo sa gabi pong ito. And actually po, ito po ay kanina sa dream, ako rin po yung nag-share doon sa 2 p.m. service po natin. Kaya diretso na hanggang sa ngayon. Ako po ay excited na may bahagi sa inyo ang salita po ng Diyos na nais niya pong ibahagi sa atin sa umaga pong ito, sa gabi pong ito. At naman po ay napag-usapan na po natin kung anong theme na meron po tayo. Walang iba kundi about saan po? Obedience. So yung pagsunod. And isa sa pinaka-tumatak po sa aking verse nung nakaraang linggo na naibahagi po sa atin ni Pastor Joseph ay yung John chapter 10 verse 27 na nagsasabing ang mga kay Lord ay sumusunod sa kanya pong boses. Yung tupa na kahit sa Panginoon, kahit sino mang tumawag, kahit anumang gawin ng iba, hindi yung susunod kasi ang alam ng nilang boses, walang iba kundi yung pastor po nila, walang iba kundi ang Panginoon. Naalala niyo po ba yung verse po na yun? Sige po, basahin po sa inyo. John 10 verse 27. Sabi dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, isang malinaw ho at nagpalabas na po sa atin ng nakaraan yung pagpapatunay ng mga tupa na kahit sino mang tumawag sa kanilang ibang tao, hindi sila sumusunod kahit anong boses o nung discounting pagtawag sa kanila ng ibang tao, hindi sila sumusunod. Sumunod lang sila nung yung farmer na ang tumawag sa mga tupa. Ganun din po sa atin ay isang pagpapaalala kung talagang totoong nasa Diyos tayo, papakinggan natin ang kanya pong boses. Amen? And nagpapasalamat po sa Lord dahil narin po kayo, tunay mo na sinunod niyo po ang kanya pong utos, ang kanya pong boses. Sabi po ng ating Exodus chapter 20 verse 8 and 9 na ang araw, na ikapadong araw, ilaan po sa kanya. Diba? Magtrabaho kayo ng 6 days, tapusin niyo lahat ng iyong gawain, basta ang ikapitong araw ay para kay Lord. And palakpakan niyo naman po ang inyong mga sarili. Kung narinig po kayo, sinunod niyo po ang utos po ng Diyos. And ngayon po, sa gabi pong ito, patungkol pa rin naman po sa pagsunod ang ating pong tatalakayin. At ano po ba ang kapangyarihan or nagagawa ng pagsunod po natin sa utos po ng Diyos? Kaya po ang pamagat po na ilagay ko po dyan sa ating pong pag-aaralan ngayon. Maaari po bang basahin po natin lahat? Ano lang? God's power. And yan po ang ating tatalakayin sa gabi pong ito. Uunahan ko na po kayo. Ang mga makikita po ninyo sa ating pong screen na may babahagi ko po sa inyo ay mga tao po ulit na sumunod sa Panginoon. And ating pong titingnan at ating pong kukuhaan ng aral, ng encouragement, or somehow ay review para sa atin sa kung paano po or anong action ang ginawa po nila. And sa action na ginawa po nila sa pagsunod sa panawagan po sa Panginoon, ano po ang nangyayari sa kanilang buhay o ano po ang naggawa ng kanilang pong pagsunod. And bago natin tingnan yung mga taong iyon, mga 12 po siguro na taong minista ko po dito. So ito lang matanong po kayo, minsan nyo na po bang na-experience na utusan po ng isang tao na ng isang bagay na hindi nyo naman lubos na unang-uunawaan ang kanyang inuutos. Siguro ang marami sa atin, mga 99.9% na-experience natin nung tayo pa ay mga bata-bata pa na patulugin ang ating mga magulang at hindi natin alam kung bakit ba tayo pinapatulog pagtanghali. Pero hindi naman talaga tayo natutulog. Anong ginagawa pag pinapatulog na natin? Tumatakas, ano ba? Tumatakas, nalaro ko, punta sa kaibigan. Anong ginagawa? Hindi sumusunod. Kasi hindi naman natin nauunawaan kung bakit pa pinapatulog tayo. Pero ako yung pong ginagawa sa akin, kaya pala matangkan ako ngayon kasi natutulog pa ako pagtanghali natin. Kung kayo ay
hindi matangkad, di mahuli ang lahat. Matulog kayo. Tanghali. O minsan, mabilis lang naman sumunod pag nauunawaan mo kung ano ang kanyang sinasabi. Pero ang pinaka number 1, susunod ka pag kilala mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Amen? Hindi mo susunod kahit anong utos pa yan, kahit anong ipagawa sa'yo, pag di mo kilala, magdadalawang isip ka talagang sundin yan kasi unang-una hindi mo naman siya kilala. Kaya madali lang sumunod pag kilala mo kung sino ang nagbigay ng utos. And madali lang sumunod pag alam mo na pag ginawa mo ang kanyang sinabi, may ibibigay sa'yo. Pag ikaw nga, pag inutusan ka ng mama mo, naglalabog ka pa pag di sinabing ang sukli ay para sa'yo. Pero pag pinabili ka, pag sinabing ang sukli ay sa'yo na, ay mabilis ka pa sa alas 6, di ba? Ganun mo tayo. Kasi may pabor sa atin, kaya sumusunod tayo sa sinasabi. Pero pag wala, mahihirapan tayo sumunod. Kaya naman ngayon, bago natin tingnan yung mga tao na sa ating po sa inyo nilagay po dito, tingnan po muna natin, balikan po natin yung ano ba ang kahulugan ng salitang obedience sa ating pong biblical na kahulugan po nito. So kung titingnan po natin sa Hebrew word, sa Old Testament po natin, nangangahulugan po yung Shama. Na ang ibig sabihin sa English ng salitang Shama, basahin po natin yung 4 po na yan. Ayan. So yan po ang kahulugan ng salitang Shama sa English na nakapakinig na nagpipay attention and sabi diyan kung ano ang narinig, nag-respond po siya. Nagbibigay siya ng response kung ano ang kanya napakinggan. Kaya naman sabi diyan, yung obedience, hindi lang ito natutuldukan sa napakinggan mo kung anong inutos niya. Ang obedience ay ginagawa mo ng kung ano ang napakinggan mo. So, same po sila ng kahulugan. Kung titignan din po natin yung ating pong Greek word. Again, pag Old Testament, ang original text po niya, Hebrew. And pag New Testament naman, Greek. So, same po sila ng kahulugan sa Greek po natin. So, sa Greek, ito po ang meaning po niyan sa Greek. Upako. Upako. Upo yung ito. Upako. So, ang ibig sabihin naman ng salitang upako, nahati na yan sa dalawa, yung upo dito sa kalahati, under. And yung sa isa ay same na makinig. So, tayo nangangahulugan lamang na ang salitang upako ay sumusunod na nagpapa-under sa authority na nagsabi sa kanya. Papasubmit, sabi dyan, by responding to what is heard. So, same lang sila ng ibig sabihin. Sumusunod sa kung ano ang kanyang napakinggan. Kasi yan ang pang sabi ng Panginoon. Masabi ng Panginoon, na-review ito mga taong, mga marunong, at tumatawag sa Kanya, at tumatawag kayo sa akin ng Lord, Lord, pero hindi nyo ginagawa ang aking sinasabi. Dito sa taas. Marahil, minsan po tayong ganyan na tumatawag tayo sa Panginoon, dinideclare natin sa ating mga sarili tayo Christian. Pero hindi naman natin sinusunod kung ano ang sinasabi ng Lord. And sabi ng ating verse 47, nakikinig at ginagawa kung ano ang kanyang napakinggan. So maliwanag po ang ating pong upako. And dito, makikita ko natin sa mga meaning po na yan, na ang obedience, basahin po natin, is more than compliance. It is trusting, surrender to God's command, because we believe He is good and great. Kaya po, yan po ang ating titingnan ngayon sa gabi po ito na mga taong minsang tinawag ng Panginoon at sumunod sa kung ano po ang panawagan sa kanila ng Diyos. Kaya po, sa mga tao ito, ay sikapin mo natin, dalangin mo natin, habang kayo pinakaupo dyan na hindi man lahat ng tao ay makarelate tayo, pero kahit isang tao lang na nandito, sa kung paano sila sumunod ay pangusapan tayo ng Lord. Amen? Unahan mo natin, dito sa ating introduction, marami sa Biblia ko natin ang mga taong nagpakita ng kanila pong hindi makakalimutang pagsunod sa Diyos. Kaya paano masasabing hindi makakalimutan? Talagang nag-remark, sabi niya, remarkable obedience to God. Kasi kahit na dumaan sila ng hirap, kahit minsan hindi na pumabor sa kanilang sitwasyon, hindi sila sumuko sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Unahan mo namin ang
isa sa mga sikat sa Biblia po natin na sumunod po kay Lord, walang iba kundi, sino po yan? Ayan, kilala po natin yan. And karamihan naman sa mga nilagay po ditong tabuhan ay mga kilala po ninyo. Para sa ngayon, hindi man bago, pero naniniwala ako may bagong mensahe ibibigay sa inyo si Lord ngayon. Kaya ano po bang background? Marami na ilan pa po sa atin dito na hindi pa nabasa or hindi pa napakinggan ang salitang o yung kwento ko ni Noah. So, bigyan natin ng kaunting background lang. Si Noah ay isa siyang taong namuhay ng mayroong katuwiran nung panahon na ang mundo ay puno na ng kasamaan. Violent nila ang mga tao, ginagawa nila kung anumang mga masaya lang sa kanila kahit na hindi tama. So, ganun po ang background or situation po ng kalagayan ho nung si Noah or nasa kwento ho ni Noah. And ngayon, nakita ng Lord kung gaano naging masama ang mga tao. Kaya si Lord, si Yahweh, ay nag-decide siya na lilipunin niya lahat ng tao. Kasi nga masama na. Si Noah na lang ang nag-iisang taong mabuti sa paningin ng Lord. Kaya kung titingnan natin, babalikan po natin yung Genesis chapter 6, verse 12 and 13, sa Pinay version, kung bakit nag-decide si Lord na gunawin or patayin lang lahat ng mga tao. Basahin po natin. Nakita ng Diyos na sobrang sama na ng mga tao. Masasama ang lahat ng kanilang ginagawa. Sinabi ng Diyos kay Noah, tatapusin ko na ang buhay ng lahat ng tao kasi dahil sa kanila, napuno ng karahasan ang mundo. Ngayon, wawasakin ko sila kasama ng mundo. So, yan mo ang nakita ng Diyos sa kalagayan mo ng tao na kanya pong nilikha. Kaya naman, ano po ang kanyang inutos kay Noah? Alam na lang po natin, pinagawa niya ngayon si Noah ang barko. Kaya ako sabi ng ating pong verse 14 and 16. At sa mga sumunod po ng mga verses dyan, ay binigyan ng specific po na instruction ni Yahweh si Noah. Ito lang po nilagay mo natin. So, sabi ni Yahweh kay Noah, gumawa ka ng barko gamit ang magandang klase ng kahoy. So, sa Tagalog ay cypress po ang tawag ng kahoy na yan. At lagyan mo yun ang mga kulungan ng mga hayop. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko para di pasukan ng tubig. And verse 15, ganito ang sukat. 450 feet ang haba. Okay na yung mag-imagine na kung gano'ng kahaba yan. Feet. And 75 feet ang lapad. Ang taas, ilang feet? Ang taas. Sa pinapagawa sa niya. 45. And verse 16, gawan mo ng bubong at mag-iwan ka ng space na 18 inches sa pagitan ng bubong at sa gilid ng barko. Gawin mo ng 3 floor yung barko, tapos lagyan mo ng pinto sa gilid. And marami pang mga inutos si Lord dyan sa kung anong klaseng hayop, kung ilang hayop ang kanyang ipapasok po dyan. And kung tayo sinuwa, marahil hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang inuutos. Kasi babasahin po natin yung context po nito, sa panahon po nila, hindi naman po tag-ulan nung pinapagawa po si Noah ng barko. Mapapaisip ka, Lord, bakit barko ipapagawa mo hindi naman umuulan? And makikita rin po natin, kung i-imagine mo natin pagkautos po sa kanya, kasi may mga maraming kahoy-kahoy pa, hindi sa baybayin pinapagawa ang arkong ito, kundi sa taas ng bundok. O ikaw, sasabihan ka ng Lord, gumawa ka ng barko, tapos, sa taas ng bundok. Anong sense ng pagpapagawa ni Lord ng barko doon sa kabundukan, sa kakahuyan? Aandar ba yung barko doon? Ba, hindi lubos maunawaan itong ating pong kwento kung bakit doon pa siya pinagawa ng barko. And, kung imagine mo natin, mahihirapan siyang gumawa ng barko, bakit? Wala pa naman siyang mabibilhang hardware sa kanyang mga gagamitin, sa kanyang pong mga tools na paggawa ng barko. Ano yan, tali-tali lang ng barko? Kasi wala pa nang, may pako na ba doon? Kung imagine mo natin, wala pa nang pako noon. Paano kaya niya ginawa yan? Kaya parang mahirap at imposible itong pinapagawa sa kanya.
Pero, wala po siyang question diyan. Ano po ang sabi ng ating pong verse 22? No one did everything, just God commanded him. Ginawa niya ang lahat ng inutos sa kanya ni Lord. Kaya, isang hamon at isang tanong po sa atin sa gabi ito, sa buhay po, sa kwento po ni Noah, sabi dyan, kaya mo ba? Kaya mo bang gumawa ng pinag-uutos ng Diyos kahit minsan hindi mo maunawaan lahat ng purpose? Parang mahihirapan tayong sumunod. Parang pinapagawa sa atin ang bagay na parang hindi naman lubos na pinaliwanag sa atin. Yes, yung instruction, clear, isa-isa, pero ang purpose, ito anong saysay. Kaya naman si Noah, makita mo natin kahit gano'n yung sitwasyon, sumunod po siya, pagpapakita rin po sa kanyang pagsunod, nandun po ang kanyang faith. At sa kanyang paggawa ng arka, hindi lang linggo, hindi lang buwan, ilang taon po niya ginawa yan. 100 years niya ginawa ang arko. Kung tayo po ngayon yan, baka inaanay na yung ating mga kahoy niyan. Diba? Yung kung halimbawa tali lang doon sa gubat ang kanya pong nakuha, siguro hindi kaya. Pero ma-imagine mo natin sa ganyang kahaba na panahon na kanya pong paggawa. And sa kanyang paggawa, makikita mo natin na maraming taong hindi lubos na maunawaan kung ano ang ginagawa niya. Ngayon sa gabi ito, matanong ko po sa inyo, kaya po ba natin sumunod sa Diyos kahit minsan ay hindi maunawaan ng ibang tao kung anong ating ginagawa? Susunod pa rin po ba tayo sa Diyos na kahit may mga taong hindi tayo pinapaniwalaan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Eh sabi diyan, si Noah, sumunod pa rin siya sa Lord. Sa sinabi ng Lord, kahit na minsan parang wala namang saysay itong kanyang ginagawa. Eh isang hamon sa atin, na ang totoong pagsunod sa Lord, sabi diyan, hindi ito patungkol sa pag-unawain mo ang detalye ng kanya pong inuutos. Ang totoong pagsunod sa Lord, sabi diyan, ito'y patungkol sa iyong pagtitiwala sa karunungan at plano ng Diyos kahit minsan hindi mo maintindihan. Amen? Kaya ho, napakaganda. Sabi nga ho, kaya po ba natin sumunod at magtiwala sa Diyos na kahit ang mga bagay ay parang di na natin lubos na manawaan. Pero ang encouragement po sa atin, maging si Jesus, sabi niya sa mga disciple niya at sa kanya pong mga napangaralan, itong mga ginagawa ko ngayon, ang mga ginagawa niyo rin. Hindi niyo maunawaan sa ngayon, pero darating ang panahon na makuunawaan niyo rin pagkatapos ng ginawa ang bagay niya. Amen? Hindi mo lubos na maunawaan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating pagsunod kay Lord. Pero balang araw, tulad ng sabi ng ating John 13:7, mauunawaan din natin yan. Kaya isang napakagandang encouragement po sa gabi nito sa buhay ko ni Noah. Sumunod tayo sa Diyos na kahit minsan ang mga detalye ng pinapagawa ay hindi naman natin lubos na makita at maunawaan. Kaya for our application mo diyan sa kanyang pong buhay, ayan, basahin mo natin. We may be called to do things that seem foolish or unconventional to the world like Noah. We must trust in God's ultimate plan and obey His commands, even when we don't fully understand the outcome. Sumunod pa rin mo tayo na kahit minsan ay hindi natin maunawaan. Kasi alam natin, mas maganda at maayos ang plano ng Diyos. Pagkat hindi naman tayo tatawagin ng Diyos para lukuhin niya lang. Amen? Hindi naman tayo tinawag din ng Diyos para pagtawanan lang ng ibang tao. Hindi naman tayo pinapasunod ng Diyos para lang mawala ng saysay ang ating pagsunod po sa Kanya. Kaya ho, napakaganda dyan sa buhay ko ni Noah na ma-encourage natin ang ating mga sarili patungkol sa ating pagsunod sa Panginoon. Susunod pa rin po ba tayo kahit na hindi natin alam ang mga susunod pang mangyayari sa ating pong pagsunod at paglingkod sa Panginoon. At minsan pa, ito kilala din po niyan. Sino po yan? Yan, si Moises, diba? Si Moises na tinawag din ng Lord. So, bigyan tayo ng accounting background na si Moises ay lumaki po siya doon po sa palasyo ng Paraon, di ba? Mag-alaga po sa kanya ay anak ng Paraon. And habang siya ay nandoon, nakikita niya na ang mga Israelita ay pinapahirapan ng mga taga-Egyptian
nandoon ang kirot sa kanyang puso. Bakit ganyan ang ginagawa doon sa mga tao? Kasi alam natin, Israelita din po ito si Moises. Kaya naman, dahil minsan nakita niya na pinapahirapan ng mga Egyptians itong Israelita, nakapatay po siya. Kaya tumakas po siya, napakalayo-layo, para hindi po siya mahuli sa kanyang pong pagpatay. Naging, anong trabaho niya nung minsan po siya nagpakalayo-layo? Siya po naging shepherd ng 40 years. And pagdating ng ating pong chapter 3 ng Exodus po natin, tinawag po si Moises ng Lord. Ba? Sa pamamagitan ng may speaker po ba doon? Tinawag po si Moises. Ano po sa pamamagitan na? Naglalagab-lab po na puno na hindi po na susunog. Ito po ang sabi sa kanya ng Diyos. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So inutusan siya ng Diyos na pangunahan mo ang mga Israelitang nakaalipin ng mahabang panahon doon sa Ehipto, ilabas mo sila. Yan yung utos sa kanya ng Lord. And kung makikita po natin, diyan sa mga sumunod po na verses, si Moises, marahil ganyan din tayo sa sitwasyon ng ating pagsunod. Marami siyang dahilan. Lord, hindi ako marunong magsalita, hindi ko kayang umanap sa maraming tao, hindi ko kayang i-lead yung mga tao yan. And binigyan naman si Moises ng katuwang ni Lord, yung kanyang kapatid, na kung anong sasabihin ni Lord sa kay Moises, sabihin ni Moises kay Aaron, si Aaron magsasabi doon sa mga Israelita. So pumunta sila ngayon doon sa Paraon. Kaya sabi nila, pinapasabi ng Diyos na let my people go, sabi ni Moises kay Paraon, kasama si Aaron. And diyan sa kanyang pagsunod, marahil gagawin mo tayo. Sa pagsabi sa atin ni Lord na sumunod tayo sa Kanya, maglingkod sa Kanya, marahil ganyan din po ang ating naging reaction. Anong unang reaction ni Moises sa pagkatawag o pagsabi ng Lord sa Kanya na pangunahan mo ang mga Israelitang ilabas natin sa Ehipto? Natakot po siya. Dinahilan niya ang kanyang mga kakulangan. Dinahilan niya ang kanyang hindi kayang gawin. Pero salamat sa Lord kasi hindi doon natuldukan ang kwento ni Moises. Bagamat question niya ang kakayahan niya na Lord, Bisaya po ako, hindi po ako marunong magsalita ng Tagalog. So Lord, ako po ay takot nang magsalita sa harapan ng maraming tao kasi pinagtatawanan po nila ako pag nagsasalita ako ng Tagalog. Pero salamat sapagkat hindi natapos doon ang kwento. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos at sa kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay sa kabila ng kanyang mga kakulangan. Kaya kung ikaw ay ganyan din ang panawagan sa iyo ng Diyos, inuutusan ka na sumunod, inuutusan ka na gumawa, pero sinasabi mo, Lord, hindi ko to kaya. Hindi ko to kayang i-lead, hindi ko to kayang itong ministry na binibigay mo, itong pinapagawa mo, hindi ko kaya kasi ganito lang ako. Pero huwag mong asahan ang limitasyon na meron ka, asahan mo ang lakas ng Panginoon na kayang gawin sa buhay mo. Amen? Kasi kung titingin tayo sa sarili mo natin, talagang mapanghihina tayo at hindi tayo makakasunod. At ganyan din ang aking pong na-experience nung sinabihan po ako na, Rex, ikaw na ang mag-lead. Hindi naman po si Pastor Jonah, sabi sa akin ni Pastor Sharon, ikaw na ang mag-lead ng ating kabataan sa Dream. Kasi si Pastor Jonah ay mag-work muna sa labas. So ako, ang sabi ko sa sarili ko, ang aking naging initial reaction, ba't ako Lord? Bago lang ako dito. Hindi ako marunong magsalita. Bisaya ako, Bisaya ako, matigas Tagalog ko. At ako lang magsalita sa maraming tao, baka nga mas marunong pa yung mga yan kasi wala akong alam sa Biblia. Ngayon lang ako sumunod sa church na ito, tapos ako mag-lead. Hindi ko na-experience sa mag-Sunday school, mag-Bible study, mag-discipleship. Hindi ko na-experience ng Lord, tapos ako ngayon ang mag-lead sa kanila. Ganun ang aking naging mga kadahilanan. Ganun ang encourage ako sa buhay ni Moises. Kasi kung titingin tayo sa ating mga sariling kahinaan, hindi tayo makakasunod sa Lord at hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na kayang gawin sa ating buhay. Amen? Kaya huwag din natin sabihin na, bata pa ako. Wala akong experience.
wala akong sapat na kaalaman patungkol yan. Kasi, sabi ko sa atin minsan, ang pagsunod, nagre-require po ito sa atin na kumprontahin po natin ang takot na meron tayo sa ating mga sarili at mag-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa lakas ng Diyos na kayang gumawa ng mga himala at mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Kung iisipin natin, marami tayong malilista sa ating mga sarili na hindi natin kayang gawin. Pero sa Lord, walang imposible sa Kanya. Sumunod ka lang at magpagaling sa Kanya. Magagawa ng Diyos ang mga bagay na hindi mo lubos na maisip. Nagawa ko yun? Nalit ko yun? Kasi naranasan mo ngayon ang kapangyarihan at ang lakas ng Diyos. Amen? Ngayon, diba? Ikaw may talentado, talino ka, marami kang kayang gawin, hindi ka naman sumusunod. Wala rin. Hindi mo rin ma-experience kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya for our application po sa buhay po niya ni Moises, na minsan nagtanong, nagdahilan sa pagkatawag sa kanyang sumunod at pangunahan ng mga Israelita, kung tayo nakakaramdam ang ganun sa ating mga sarili, at sinasabi natin, hindi ko kaya. Wala akong experience, di ako marunong magturo, di ako marunong mag-pray, di ko kaya gawin to, di ko kaya gawin yan. Pero sabi diyan, alalahanin natin, huwag yung mga kakulangan natin, yung hindi natin kaya gawin, alalahanin natin ang kapangyarihan ng Diyos na kaya gumawa sa ating mga buhay. Amen po? Kaya salamat sa Lord, nandito tayo ngayon, lubos na nagpapakumbaba at nagbabahagi ng kanyang mga salita sa harapan po ninyo. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Kaya kung sasabihin natin, Lord, mahina lang ako, wala akong alam. Mahihain lang ako, Lord. Bisaya lang ako, Lord. Di ako marunong magsalita. Hindi tayo magagamit ng Lord. Kaya we must obey kahit na pakiramdam natin na kulang tayo. Si Lord ang magpupuno namin. Amen po? Ganyan din ang naging sinabi at patotoo ng mga disciple ni Pablo at ni Peter. Na ang mga bagay na ito nagagawa namin, nagpapalayas kami ng masamang espiritu, nagpapagaling kami sa mga may sakit, gumagawa ka ng himala, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil yun sa Lord. Maliwanag sa diyan, hindi sa aming sarili kakayahan, kundi sa kakayahan na kaloob ng Diyos sa aming mga buhay. Amen? Kaya ngayong gabi, sinasabihan ka ng Lord, hindi sa mong dahilan, bata ka pa, wala kang alam, hindi mo kayang gawin. Hindi naman talaga natin kaya pag sa sarili lang natin, pero kaya ng Diyos. Amen? Amen po ba? Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya ito pa, isang sikat pa ng tao sa ating pong Biblia natin sa tinawag din ng Diyos, si Abraham. Sa ating pong chapter 12, tinawag po siya na Abraham, ikaw ay lumisan sa lugar kung saan ikaw diyan ka nasanay, nandiyan yung pamilya mo, nandiyan yung kamag-anak mo, nandiyan yung buhay na nakasanayan mo, pumunta ka sa lugar na papupuntahan ko sa iyo, at doon ka mamuhay, at sa sumunod na verse, pagpapalain kita. Kaya, bibless kita para maging blessing ka din para sa iba. E nung nandun siya sa Kinaan, ay kasi ang pangako ng Lord sa kanya, alam natin na sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng bituin sa langit ang magiging anak ninyo. Pero sa kanilang pagkakaalam, di na mangyayari yun kasi matanda na sila. Pero ang Diyos ay tapat at kayang gumawa ng himala sa mga bagay na hindi natin kaya. So nagkaanak sila sa Isaac. Pero pagdating ng ating chapter 22, ito ang pinapagawa sa kanya. So, verse 1, tinawag si Abraham ni Yahweh. Abraham. Yes? Nandito ako, Lord. Ano yun? Sabi ho ng Lord, take your son, your only son, whom you love, Isaac. Anong pinapagawa sa kanya? Pumunta kayo sa bundok Moriah, ihandog mo siya sa akin. Oops, Lord, parang ibang usapan yan. Answered prayer ko yan sa tagal ng panahon. Yan yung inaantay ko, Lord. Diyan ako masaya. At take note sa salitang ginamit, nag-iisa at mahal na mahal niya. Tapos ngayon, sabi Lord, ihandog mo, i-offer mo sa akin.
Kung tayo si Abraham, masasabi natin sa Lord, wag yan, Lord. Kumapapakanta lang tayo na, Lord, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang lahat. Ipagpapakanta ng puso ko. Pag sa akin kinuha mo siya. Di ba? Mahal na mahal mo yun. Sabi ka ng Lord, bitawan mo yung jowa mo. Sumunod ka sa akin. Maglingkod ka. Di natin kaya, mas pinipili natin na piliin yung jowa natin kasi mahal natin yun. Lord, dito lang ako masaya. Paano pag binitawan ko to, Lord? Wala na akong kachat gabi-gabi. Malulungkot na ako, masasadboy na ako, Lord, pag binitawan ko to. Lord, huwag mo na siya, Lord. Dito na lang. Ha? Pwede nang sabihin na, Lord, ilang hayop ba gusto mo? Ilang baka ba gusto mo, Lord? Baka pwede, 1,000? Mayaman ako, Lord. Maraming ganyan. Mga baka ko na lang. Ilang lechong baka ang gusto mo? At tupa? Kaya kong 1,000, Lord. Huwag lang itong aking mahal na si Isaac. Nag-iisa lang, sabi ng ating verse. Pero nakikita mo natin, si Abraham sumunod nang walang pagtanong sa Lord. And pwede sabihin ni Lord, ni Abraham kay Lord, Lord, pwede bang, 1 week pa, Lord, 1 week pa. Para naman na malutuan pa siya ng masasarap na pagkain, tapos luluto pa ng lechong bakay, papakain ko sa anak ko, Lord. Magpagano pa kami, magbabanding pa kami, magre-resort park pa kami, pupunta kami sa mga magagandang mall, sasakay ko pa siya sa mga magagandang sasakyan. Mayaman niya si Abraham eh. Pwede niya sabihin ng gano'n, Lord, pwede bang 1 taon pa? 1 taon pa, Lord, please lang. Para naman ma-enjoy ko itong aking answered prayer. Pero alam niyo, sumunod po siya kahit na sa kanya bilang ama, masakit po yun. And mapapatanong siya, answered prayer ko ito ng matagal tapos yung kukunin mo lang. Pero willing siyang ibigay yung kay Lord, masunod lang kung anong sinasabi sa kanya ng Lord. Amen? Because John is willingness to offer Isaac, nagpapakita daw yun ng malalim na pagtitiwala sa Lord. Kasi kung babasahin natin yung mga sumunod na verses dyan sa ating chapter 22, sabi ni Abraham, kasi tinanong siya ni Isaac eh, Pa, ito may kahoy na tayo. May apoy na din tayo, pero nasaan yung ano natin? Yung iyahandog. Hindi sinabi ni Abraham na, ikaw talaga yun. Ikaw talaga yung iyahandog ko. Hindi mo lang alam. Hindi niya ginanon. Pero sabi niya, anak, si Lord ang magbibigay nun. Sabi niya ngayon, sumunod siya, kinumagahan, bumangon siya, naghanda siya sa kung anong pinapagawa at kailangan. Hindi siya naging sad boy doon, hindi siya nag-post sa Facebook na mawawala ng ano ko, kawawa naman ako. Hindi siya na gano'n. Umaga, bumangon siya, ihinanda yung asno, yung kahoy, and yung sasakyan nila, may dalawang alipin. Pwede sabihin ni Lord na, Lord, yung asno na lang kaya. Or yung dalawang alipin na lang kaya, Lord. Itong si Isaac, isot pa to, Lord. Pero itong dalawang, magitikas tong dalawang, dalawang pa to, itong alipin. Hindi ko man, pero sinunod niya, si Lord. Kaya ho, isang pagpapaalala, encourage din po sa akin sa gabi pong ito. Pag sinabi ni Lord na bitawan, kaya po ba natin bitawan? Kahit mahal mo ba yan? Agoy. Yes. Lord, magkano siya, Lord? Iba na lang. Pero siya kahit nag-iisa at mahal na mahal niya, binigay niya kay Lord. Ba yan yung ano sa akin yun? Mainit na issue na, matagal na at hanggang sa ngayon. Pag pinapili ang ating mga kamanggagawa, ministry o yung relasyon ninyo? Anong pinipili? Sarap. Matalino, no? Pwede kong dalawa na lang, Lord. Pero karamihan, pinipili ko ay yung relasyon mga kayo sa mga survey. Pero napakaganda kasi tiwala, binigay niya kanyang mahal at titiwala siya na, Lord, sige, mas alam mo kung ano ang dapat. Kaya ako ito, nagpapakita ko na si Lord, tapat din siya sa pagkatawag mo sa atin.
Itong kwento na ito, minsan ko din sabi ko nga po sa inyo, minsan niyang nag-encourage sa buhay ko. Kung kayo po sa katayuan ko, doon same time na mararamdaman ang malulungkot at masasad. Noong May 27, graduation day po namin, take note, siyempre ang makagraduate ng college ay prayer request natin yan. At yan yung isa sa pinakamasayang mangyayari sa ating buhay. Makagraduate ka ng college. Kahit sa anong hirap ng buhay, nagpipray ka, Lord, makagraduate sa natin ng college. So May 27, yan po ang graduation day po namin, pero sabay ng ating pong kinaan, farmers training. Lord, matagal ko itong pinag-pray na makagraduate, tapos ngayon sasabihin ko kung isurrender ko sa iyo at sumama ko sa kinaan. Diba? Nag-aral ka ng mahabang panahon, tapos nagsumikap ka, sa graduation day, di mo pupuntahan. Diba? Pero parang kay Lord, sabi niya, maging willing pa rin tayo kahit parang walang sense yung ating pong pag-decide. Amen po? Diyan, maging willing pa rin tayo magtiwala sa Lord ng buo. Kahit na ang ating tinatahan ay parang walang saysay ng Lord. Kaya ho, sabi ko tulad ng sabi ko sa simula, sa mga tanging papakita mo natin, sana ay ma-encourage at makita natin ang ating mga sarili at mahamon sa mga taong ito. And ito si Job. Yan. Si Job, again, para sa ilan na hindi mo nababasa ang kwento ni Job, itong background po niya, siya po ay tapat, righteous po siya na tao, si Lord po mismo nagtagpo nun sa kanya. So, lahat ng kanyang ginagawa ay talagang para sa Lord, natatakot po siya gumawa ng mali. Kundi ang ginagawa niya lang, ang nakakalugod kay Lord. Siya ay mayaman. Lahat ng meron siya, lahat ng bagay ay meron po siya. Nasa kanya lang lahat. Pero isang araw, inalam ng Lord na payagan o si Satan na galawin itong si Job. Basta wag lang daw ang buhay. So sa madalang salita, sa kwento po ni Job, sa isang araw lang, sa 10 anak nawala, yung kayamanan nawala, yung ari-arian nawala, and masaklap doon, pati ang kanyang lakas nawala. Mula ulo hanggang paa ay nagdanaknak ng sugat at inana. Ang hindi lang nawala sa kanya, ang hininga niya. Pero alam mo natin, kung babasahin natin ang kanyang kwento, wala namang direct na utos sa kanya sa kanya si Lord. Pero makikita mo natin kung paano ang kanyang pagsunod sa pagkakilala kay Lord, kung paano si Lord ang pinakadakila sa lahat kahit na nahihirapan po siya. Hindi po siya sumuko sa kanyang pagtitiwala at pagkilala kay Lord. Kaya sa gabi ito, sana ganito ang ating masasabi. Susunod pa rin tayo kahit hindi na maganda ang panahon. Susunod pa rin tayo sa Lord kahit hindi pabor ang sitwasyon sa atin. Susunod pa rin tayo kahit may problema tayo sa ating mga sarili, may problema sa pamilya, may problema sa pag-aaral, kahit nagugulahan tayo. Sana hindi natin masabi bilang mga tagasunod ng Panginoon, ayaw ko na po kasi hindi na po masaya. Ayaw ko na po kasi wala na ang aking mga kaibigan at mga kasama. Ayaw ko na po kasi hindi na po ka nag-i-enjoy. Sa totoo lang, nagpapatunay sa atin, hindi lahat ng pagsunod sa Panginoon ay okay lang lahat ng sitwasyon. At hindi pinangako ng Panginoon na pag naging tagasunod ka na niya, pag naging Kristiyano ka na, wala nang problema. At sa katotohanan nga, pag nakilala na si Lord, mararamdaman mo na mas marami ang problema. Amen? Pero ang tanong, susunod pa rin po ba tayo kahit hindi na maganda ang panahon? Kahit hindi na pumapabor sa atin yung sitwasyon? Kahit na nawalan ka na ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka na ng kasiyahan, nawalan ka na kung anong meron ka, susunod ka pa rin ba? Susunod pa rin po ba tayo sa Lord? Kasi si Job, ito ang kanyang naging declaration. Sabi mo dyan, tumayo si Job, pinulit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatarambang at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, ubad akong lumabas sa pupunan ng aking ina, ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kahit hindi siya nagkasala laban sa kanya.
Siguro ganun ang ating na-experience na walang 10 anak, sabay-sabay. Kayamanan mo, nawala lahat. Masakit doon, maging ang asawa niya na dapat support sa kanya. Ang asawa niya pa mismo sa sumpain mo na ang Diyos mo. Bulok na ang Diyos mo, walang ginawa kundi sumpain ka. Sumpain mo na rin. Mapapamura tayo pag ganyan yung nangyari sa atin. Pero siya, ang lumalabas sa mga labi niya, sumasamba pa rin siya at nagbibigay ng pagpuri sa Panginoon. Kaya itong pagsunod niyo, ito ang tinuturo sa atin. Na ang pagsunod sa Lord, hindi lang nakabase sa sitwasyon. Amen? Kundi ang pagsunod po sa Lord, ang pagpili na kahit gaano ang sitwasyon, kahit ano nangyayari sa atin, kahit minsan di natin maintindihan bakit nangyayari ito sa atin, bakit may nawawala sa atin, susunod at magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba dyan mga kabataan? Kaya sa gabi ito ang pinapaalala sa atin sa buhay ni Lord. Pakibasa mo natin lahat. Obey and praise God in all circumstances, not just the good ones. Tulad ng sagad kanina, mabilis lang sumunod pag maayos ang sitwasyon. Mabilis lang sumunod pag alam mo ang pabor sa'yo. Pero paano kung hindi na pumapabor sa'yo ang sitwasyon? Kaya, when we face difficult times sa aming pagsunod sa Lord, we can still choose to praise and trust God. Our obedience is a testament to our faith that can be witness to others of God's goodness and faithfulness. Sa kanyang pagsunod, alam mo natin, pagdating po ng chapter 42 ng Job, bumalik sa kanya ang kanyang mga ari-arian, doble pa. Nagkaroon siya ng 10 anak, at ang mga babae ng anak, magaganda. Yun ang pinakamagandang babae sa lugar po nila. Na-experience niya yung power ni Lord. Hindi niya sinumpa si Lord. Ito pa minsang utos na utos sa kanya si Lord, si Josue. So si Josue ang siya na kumbaga naging sumunod sa kay Moises. Nung namatay na si Moises, wala nang ilid sa mga Israelita, sa kanya ngayon napunta yung tungkulin ng pangunahan ng mga Israelita. Alam niya na mga Israelita ay matibigas yung ulo niyan, mga pasaway. Pero siyang pinaglihid, kaya nga mababasa sa chapter 1, na doon ang kanyang pangamba, na doon ang kanyang takot, kaya inikaya siya na be courageous, huwag kang matakot, kasamahan ka ni Yahweh, gaya ng pagsama ni Yahweh kay Moises. At yung isang hamon sa kanyang paglihid sa mga Israelita, sakupin nila ang Jericho. Sabi sa kanya ng Lord, ito ang utos sa kanya. Sasakupin niyo yung Jericho, may pera dito. Tignan natin kung paano pagsakop nila sa Jericho. Buti sana kung may kanyon silang dala. Diba? Mga bigating kagamitan para patumbahin yung wall ng Jericho. Pero ito, papatumbahin nila yung Jericho, hindi sa kung anumang kagamitang malalaki o malalakas. Sa pamamagitan lang ng pagsigaw po nila. Lord, kabaliwan naman siguro yan. Kahit anong gawin mo, kahit siguro isang poste lang, di mo matutumba yan sa pagsigaw-sigaw mo dyan. Wala ka na ng boses. Pero yung pinapagawa, pero hindi rin nagtanong ang tao ito kung bakit, Lord, pwede bang, hulugan mo kami ng madalaking bato rin para yun yung gamitin namin. Nagbato namin dun sa pader para bumagsak yung pader. Walang ganun, kundi, sige, ganyan ang kanyang inutos. Tinawag ng Josue, itong mga tao ito. Mga pari, mga Israel, sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kabalang tipan ni Yahweh. Una, ang 7 pari may dalang mga trompeta. And verse 7, sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, gumilid kayo sa lungsod, at paunahin ninyo sa kabalang tipan. Kabalang tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. So Lord, ano bang saysay? Ano ito pinapagawa mo sa amin? Pinapaikot-ikot mo kami dito, tapos siksigaw-sigaw kami dito. Baliw. Ginawa mo naman kami baliw, Lord. Hindi ganun ang kanyang sinabi kundi sinunod. Diyan, papakita sa kanyang pagsunod na ang kaparaanan ng Diyos, iba sa kaparaanan natin. Amen? Sa iniisip ni Lord, sa iniisip natin, iba. Pero sa diyan, ang pagsunod ni Josue,
His unwavering trust in God seemingly absorbed instruction lead to a miraculous victory. Sa pagsunod, tumagumpay po sila. Dahil sa pagsunod po nila sa kung ano ang sinasabi ko ni Lord. At ganoon din sa ating mga buhay, marahil i-encourage po tayo, mararanasan natin ang totoong tagumpay sa buhay kung marunong tayo sumunod sa Lord. Amen po? Yan naman po ang sabi ng ating pong kawikaan, di ba? Na sumunod tayo sa Lord. And ang kapalit ng ating pagsunod ay ang katagumpayan sa ating pong mga buhay. At ito pa po, nagpakita ko diyan, ay ang ating pong application sa buhay po niya. When you face problem that feel too big, and God's answer might not make sense to us, but we need to obey and trust that His plan is the only one that leads to real victory. So, sa ating pagsunod, ay makikita dyan ay may nagagawa at katagumpayan pa nga ang dumarating sa ating pong mga buhay. At isa pa nagpakita ng katagumpayan sa buhay sa pamamagitan ng pagsunod, kaya na napaka-imposible. Kahit baliktarin natin yung utak natin ay hindi natin lubos na mauunawaan bakit hindi nangyari sa kanila ang bagay na yan. Tatlong magkakaibigan, again, alam natin yan. So, ang background po niyan, nakita natin, isa natin ang pag-aralan na pinunta sila sa Babylon at pinapagawa sa kanila kung anong mga gawain doon at mga pagkain doon. Pero hindi sila sumusunod. At ang pinaka-highlight, isa sa pinaka-highlight na kaganapan sa tatlong magkakaibigan ito, nung si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng mataas na ribolto at sabi ni King Nebuchadnezzar, lahat ng mga tao ay yuyukod pag nakarinig kayo ng trumpet. Pero ang tatlong tao ito, nung lahat ng tao ay nakatayo na, ay nakayukod na sa riboltong pinatayo ni Nebuchadnezzar, sila ang tatlong taong hindi po yumuko, hindi po sumamba. Kasi naunawaan nila kung anong utos ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe. Ano mang nilalang nasa langit, nasa lupa, sa tubig, upang sambahin. Verse 5, kasayin ko na ito ng highlight. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin sapagkat ako si Yahweh, yung Diyos, di mapanibubuing Diyos. Naunawaan nila ang utos ng Diyos, kaya kahit na ang king at lahat ng mga tao gumagawa na ng mga bagay na ito ng pagyukod, sila na lang ang hindi pa rin sa sumunod kasi naunawaan nila kung anong utos ng Diyos sa kanila. Kaya anong sagot nila sa kayang hari? Sige lang, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa amin. Kahit na ipasunog mo kami dyan, kahit tagtarin mo kami dyan, hindi kami huyukot sa iyo. Kasi sabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na puon at mula sa iyo kapangyarihan. Kaya kung hindi man kami iligtas ni Lord, manigas pa dyan, hindi kami huyukot sa iyo. Yan ang sinabi mo nila. Kaya kung makikita natin sa kanapong pagsunod, ay nagpakita yun ng absolute and fearless. They were willing to face very left rather than compromise their faith and obedience to God. Na kahit na tinakot na sila, ito ang mangyayari sa inyo, susunugin kayo. Kaya sa atin, kahit natakutin tayo ng ibang tao, susunod pa rin ba tayo sa Diyos? Or matatakot na lang tayo sa sasabihin nila? So yan din ang naging declaration mo ni Peter doon sa ating New Testament na mas mahalaga ang sumunod sa Lord kaysa sa kung anong sinasabi ng tao. We must obey God rather than human beings. Kaya sana sa ating mga buhay, our ultimate allegiance must be to God alone, regardless of the consequences. So kahit na anong takot or anong sinasabi ng ibang tao sa atin, hindi tayo susunod sa kanila basta tama ang ating layunin at pagsunod sa Panginoon. Kaya napakagandang pagpapaalala ko sa atin, kung minsan man itong ating mundo ay nagdidemando na mag-compromise na lang tayo at sumama na lang sa kanila. And makiayon na lang sa kanila kasi yun ang ginagawa ng marami. Pero pagpapaalala ko sa atin, tayuan natin kung ano itong ating sinusundan. Walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya isang pagpapatunay rin
na kahit anumang nangyari sa kanila sa pagsunod sa Panginoon, na-experience nila na hindi sila iniwan ng Panginoon. Amen? Sa apoy, nakita pa ng king na naging 4 sila duman. Kaya nga naging totoo sa kanila ang awitin na dumaan man sa apoy ay hindi masusunog. Hindi sila nasunog. Kasi pina-experience sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. And itong kaibigan pa na, si Daniel. Diba? Ang background niya, ang kwento ni Daniel, makikita natin ay siya ay talagang wise and faithful na tao sa pagsunod sa Lord. And minsan may nainggit po sa kanya, so binulungan ang si King Darius na magtala ng pagbabawal mag-pray sa ibang Diyos, kundi sa kay King lang. So 30 days na pinagbabawal mag-pray. Pero anong ginawa ko ni Daniel? Hindi po siya sumunod. Kasi nauunawaan niya ang utos po ng Diyos na dapat wala kayong kilalaning Diyos maliban sa amin. Kaya instead na sumunod siya at matakot na wag na lang mag-pray kasi yan ang pinag-uutos, nang asar pa siya. Muwi siya sa bahay, and lumuhod at nanalangin. 3 beses pa nagpipray. Pinagbabawal na nga, nagpipray pa 3 beses pa. Wala, baliktad tayo, di ba? Ulit-ulit tayo nare-remind, mag-pray, dito ulit tayo nagpipray. Pero itong si Daniel, pinagbabawal sa mag-pray isang buong buwan. Pero 3 beses patuloy siya nagpipray. Kaya kung dyan sa pagsunod po niya, sa Lord at hindi sa tao, pinatapon po siya ngayon doon sa mga leon. Pero nakita mo natin kung papaano niya na-unlock ang kapangyarihan ng Diyos, yung mabangis na hayop na nangangain ng tao, kinain po ba siya? Siya ang kumain doon sa hayop. That's lang. Diba? Hindi siya kinagat. Walang nangyari po sa kanya. Kaya diyan din nag-encourage po sa atin sa ating paglilingkod, kaya minsan against yung ibang tao, kaya ba natin maging consistent sa ating pagsunod sa Lord? Kaya po ba natin magpakita ng integridad sa ating paglilingkod sa Lord? Kaya sabi niya, hindi niya binago yung kanya pong ginagawa kahit na kaparusahan ng ibang tao ang kanya pong mararanasan. Kaya sa kanyang buhay, nagpakita po yun ng totoong pagsunod po sa Lord. Hindi siya natakot, kundi instead na tumigil, kabidyan, yun pa ang nagpakita at nagpatunay sa kanyang katapatan po. Kahit na may takot na ibinigay sa kanya ang ibang tao. Diba? Minsan ka nang siguro nakarinig, sabihin ng papa mo, sige, lumayas ka, pumunta ka sa simbahan, dali mo na yung gamit mo. Subukan mo pumunta doon. Pagbalik mo dito, nasa labas na mga gamit mo. Sino ka-experience na gano'n? Diba? Eh, hindi tayo pinapayagan ng ating mga sa buhay, sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. So diyan, encouragement rin sa atin na kahit gano'n ang ma-experience mo na kahit may nakaambang takot ang ibang tao sa ating pagsunod sa Lord, gagawin pa rin natin ang pagsunod po sa Panginoon. Kaya for our application sa buhay po nila, especially dito kay Daniel, basahin mo natin. We are called to live a life of consistent obedience to God, not just when it is convenient. We must prioritize our relationship with God above all else, even when it puts us at odds with our culture or authorities. Ang mga otoridad na mismo nagbibigay ng panakot po sa kanya para hindi maging consistent dun sa kanyang ginagawang pagsunod sa Lord. Especially yung pagpipray po. Pero hindi po siya nagpatinag po doon. Kaya sana maging ganun din mo tayo, maging consistent tayo sa pagsunod kay Lord kahit na ang ating sitwasyon ay hindi pabor ulit sa atin. At ito nagpakita ko kapag nagpa-unlock sa kayang gawin ng Diyos. Ayan. Sino yan? Ayan, si Peter. So, mangingisda po yan. And yung background po niyan, yan naman talagang trabaho po ni Peter. Ang mangingisda, dyan sa kanyang pinangisdaan, talagang dyan sila araw-araw nangingisda. Pero isang gabi, hindi po sila nakakuha ng isda. Pagkakang dyan sila sa lahay, dyan po ang kanya pong ginagawa. Pero hindi po sila nakakuha ng isang isda. Itong utos sa kanya ng Lord, ihulog mo yung lapad mo sa kabila. And sa atin namang pagsunod, tulad dito kay Peter,
kung kinahihirapan, okay lang naman mag-share ng iyong kahirapan sa Lord. Dahil hindi naman mawawala yung nahihirapan tayo pag-serve kay Lord. Hindi naman mawawala yung mga bagay niyan. Pero i-share natin sa Lord. Siya nag-share. Pastor, yung na-experience namin, nahirapan kami, buong gabi kami nangistan, pero wala kami nakuha kahit isa. Nag-share siya sa kanya pong na-experience. And dito, sige Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. Sana ganito din mo tayo na kahit na nandito tayo sa mahirap na sitwasyon, hindi natin sasabihin na ayaw ko na kasi mahirap na. Kundi, sige Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. At ano nangyari po sa kanila? Malaseta, yung lambat po nila ay napuno at sobra-sobra pa. Hindi na kinaya ng kalabang isang bangka pa. Kaya ho, itong pagsunod po ni Peter, mismo si Peter personally, di ba? Kung babalikan natin yung Matthew chapter 14, nung nasa bangka sila, nagkaroon ng bagyo, at kala nila ay multo si Jesus. Sabi niya mismo kay Jesus, Jesus, kung talaga ikaw yan, sige nga, papuntahin mo ako. Anong multo sa kanya ni Jesus? Come. And dahil sa kanyang pagsunod, nakalakad po siya sa tubig. Kaya ho, diyan sa diyan, despite sa yun ang kanyang talagang buhay, yun ang kanyang ginagawa, yun doon siya sanay. Pero sabi diyan, itong experience niya, nagpapakita lang, feeling it was pointless. Di siya ay sumunod sa kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos. Na-experience niya ngayon ang himala na hindi nila lubos na makita. Kasi nga, take note, nung pinabalik sila ni Jesus upang mangisda at ihulog ang lambat sa kabila, umaga na yun. Mas mahirap yun kasi umaga na. Nasa ibang, marahil may ispan, nasa ibang dako na ng dagat ang mga isda kasi maliwanag na. Pero mas dumami pa na experience nilang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa ating mga buhay, basahin po natin, when we have our own ideas of how things should be done, based on our experience and knowledge, however, we must willing to set those aside and obey God, trusting that His ways will lead to blessings far greater than our own efforts. Pero ito, pag nagtatrabaho tayo, masasabi natin, pag linggo, hindi na tayo magsisimpa. Tatrabaho na lang kasi pag linggo, nandoon ng sahod day, and pag linggo, maraming tao, and pag linggo, yun yung magandang kita. Same sa sitwasyon ni Peter. Yan ay magiging pointless lang at mawawala ng saysay kung ganyan yung ating pananaw sa buhay. Kaya kung sa atin, kahit na minsan, alam natin itong ating ginagawa, ito yung ating palagi ng ginagawa, basta may inutos ng Diyos na iba, yun ang ating pong sundin. Sapagkat sa ating pagsunod, kahit na hindi natin maunawaan, alam dapat natin na mas higit ang kaisipan ng Lord kaysa sa atin. Amen po? Kaya yan po ang sabi ng ating Isaiah 55 verse 8. Sabi ng Lord, yung inyong kaisipan, iba sa aking kaisipan. Yung inyong mga kaparaanan, iba sa aking kaparaanan. Kaya kung gaano ka taas ang langit sa lupa, ganon ang thoughts na meron ako kaysa sa inyo. Kaya isang encouragement sa atin na nawa ay ang bawat isa ay isipin ang pagpapasok sa atin ng Lord higit ang kanyang kaisipan kaysa sa ating mga iniisip. And ito pa, na naka-experience po ng kapangyarihan ng Lord. Na-unlock nila ang kapangyarihan ni Jesus for the first time na si Jesus ay nakagawa ng bagay na ito. Diba? Yung may kasalan. May kasalan saan? Sa Kana. Ngayon po ang background po niyan. Na may kasalan, and sa kasalan na yan ay nawalan ng alak. Yan, panext na lang po. Nawalan ng alak doon sa kasalan. And pag nawalan ng alak, hindi kahihiyan yun doon po sa kinasal. And yung mama ni Jesus lumapit sa kanya, nag-inform sa kanya na wala ng alak dito. Sabi nga ni Jesus, hindi ko pa panahon para gawin ang mga ganyang bagay. Pero sabi ng mama niya, ito wala na. Kaya
ang sabi ng mama ni Jesus doon sa mga tao, kasi ito, gagawin na ni Jesus itong bagay nito na binulong sa kanya ng kanyang mama. Anong sabi ng mama niya doon sa mga tao? Gawin niyo kung anong sabihin niya sa inyo. Yan ang kanyang sinabi doon ng mama ni Jesus sa mga tao. Guys, do whatever He tells you. Maraming ganyan din ang sinasabi sa ni Lord. Gawin mo kung anong pinapagawa sa ni Lord. Kaya dahil sa kanilang pagsunod, na sabi ni Jesus, okay, itong mga bangang ito, puruin niyo ng tubig yan. Kaya yung mga banga na tubig ang laman, ano pang nangyari? Naging alak. Which is yan ang first miracle po ni Jesus. Dito po sa balat ng lupa, na ang tubig ay ginawang alak. Ang alak po na ito ay hindi po basta-basta. Kundi ang alak na yan, ang the best, pinakamasarap na alak na natikman po nila. Kaya dahil po yun sa kanilang pagsunod sa kung anong sinabi po ni Jesus. And na-declare ang glory ng Lord. Kaya sa atin, sa pagpapaalala at encouragement sa atin sa gabi pong ito, when we obey Jesus, even if it seems small or doesn't make sense, God can do something powerful and amazing in our lives. Ngayon gusto natin maranasan ang himala ng Lord, sumunod tayo sa sinasabi niya. Amen po? Kaya yan, karating mo ang katabi mo natutulog na, sabihin mo, sumunod ka sa Lord, sa mga sinasabi niya. Marahil hindi natin na-experience ang power ni Lord kasi hindi naman tayo sumusunod po sa Kanya. So, malapit na mo tayo. At, yan. Yung tao ito, kung saan ay pinagaling din ni Jesus, na anak niya ang kapangyarihan ng Jesus bilang manggagamot. Sa paanong paraan, sa pagsunod niya sa mga sinabi ni Jesus. So, yung context po niya, si Jesus ay, ano po yan, linggo po yan. Ano na nag-preach siya doon, nandun siya sa synagogue. At syempre, nandun din yung mga Pariseo na tinitingnan ang kanyang mga maling magagawa. So, nandun din ang isang tao na ang kanyang kamay ay hindi may straight. So, kumbaga sira ang kanyang kamay, masakit ang kanyang kamay. So, ano mo imagine mo natin, ganito ang kanyang kamay, and sinabi ni Jesus, iunat mo yung kamay mo. Kung tayo ang doon, kung tayo mag-yes doon, Jesus, namaasar ka ba? Di ko ganito nga yung kamay ko, tapos ipapaunat mo. Pwede bang pa ako na lang? Pwede ba pa ako na lang, di ba? Pero yung sinunod niya, yung sabi niya, unat mo yung kamay mo, kahit na hindi naman talaga maunat. Kaya kung sabi niya, ang kamay niya ay gumaling. Na-experience niya yung power ni Jesus bilang manggagamot. Kasi sinunod niya kung ano sinabi ng Lord. Totoo naman. Hindi ka naman talaga, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay high blood, sinabi ako ng doktor mo na huwag kang kakain ng mga bagay na magpapa-high blood sa'yo. Tapos di ka na sumusunod. Kinakain mo pa rin mga pagkain na nakaka-high blood. Talagang hindi ka gagaling. So, ganun din sa atin. Pero minsan, ang sasabihin natin, okay lang, kayo naman, may gamot naman eh. Hindi talaga tayo gagaling. Kasi hindi naman tayo sumusunod sa kung ano ang instruction sa atin. Pero siya, sumunod po siya kahit na hindi naman sa kakata, Lord. Kaya isang sabi din po ni C.S. Lewis, obedience is the road to freedom. Gusto mong makalaya sa kung anong nagpapahirap sa iyo ngayon? Sumunod ka sa Lord. Hindi ka makalaya-laya kasi ang pinapabitawan sa iyo, Lord, na kasalanan, hindi mo pa mabitawan. Kung nakasanayan mong gawin na mali naman, ginagawa ko pa rin. Kaya hindi natin na-i-experience si Lord sa kayang gawin niya sana sa ating mga buhay kasi hindi naman natin sinusunod o ginagawa ang kanya kung pinapagawa sa atin. Kaya yan, kahit kung isipin natin sa parang nakakasal lang po si Jesus, napakita rin ito ng faith niya. Na kahit na may kakulangan sa kanyang sarili at hindi niya kayang gawin, kahit ang mga tao na nandoon ay talagang, siyempre, dinadjust din siya kasi sinumpa siya ng Lord, bakit ganyan ang kalagayan niya. Pero dahil sa kanyang pagsunod, naranasan niya ang himala ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Marahil hindi pa natin na-experience ang himala ng Diyos sa ating buhay kasi hindi pa natin
Sinusunod ang kanya pong sinasabi. And minsan pong nagpa-unlock sa kapangyarihan ng Diyos na kahit anong science ay hindi may paliwanag ang bagay na ito. Alam din po natin yan, yung pagkakaroon ng maraming pagkain sa kabila ng 5 tinapay at 2 isda lang. Nangyari yan dahil nandoon ang pagsunod ng mga disciple. Diba? Na sabi ni Jesus, okay, itong mga taong sumusunod sa atin, pakainin ninyo. Papakain mo, hindi wala nang pagkain. Sinabihan ka ng mama mo, okay lang, pumunta ka sa kusina kasi nandiyan ang papa mo, bigyan mo ng pagkain. Wala nang sinabi, ano papakain mo sa papa mo? Diba? Kaldero, pakain mo sa papa mo. Anak, templahan mo ng kape yung papa mo. Walang kape. Paano mo papakain kay papa? Ganun ang sitwasyon nila, sabi ni Jesus, okay, pakainin niyo sila. Huwag niyo silang pauwiin. Sabi nga ng mga disciple, pauwiin mo na yan, Lord, kasi wala tayong pagkain, sobrang dami yan. Pero sa pagsunod nila sa kabila ng imposible naman, parang walang saysay yung sinasabi mo, Lord, na-experience nila ang bagay ko na yan. And ito, malapit ako tayo matapos. Nagpa-unlock sa kapangyarihan ng Diyos na hanggang sa ngayon na i-experience pa rin natin ang pagsunod po ng babaeng ito. Ang babaeng iyan ay never been touched, never been kissed. At ngayon, sabi ng Lord, maglilihi ka, panganganak, isang sanggol na lalaki. Ayan, sinabi, kung tayo yan, paano nangyari yung Lord? Wala namang nangyari sa amin ni Juan, Baby Loves, na si Joseph. Hindi pa naman kami nag-aaral yan. Kahit date niya, hindi na kami nag-aaral yan kasi bawal pa Lord. Kasi ngayon, paano nangyari yun, diba? Pero tingnan po natin kung ano mga kanya pong nagkasalutan. Sabi niya, here I am, diba? Ganun ka na naging sagot. Sige Lord, nandito ako. Serbat ng Panginoon. Mangyari kung anong gusto mong mangyari sa aking buhay. Hindi niya Christian at hindi siya naging sad girl. Wala, nabuntis ako. Walang sa akin. Ang ganun. Walang pag-post sa Facebook. Bakit big deal yung ganyan? Kasi matatag siya doon. Mapapahiya siya doon sa lugar nila. Pagtatawanan siya ng mga tao, kukunin siya ng mga tao. Papahiya siya ng mga tao, at kinabuntis, di wala ka ng asawa. Paano ka nabuntis, papahiya siya. Pero hindi niya inisip ang kahiyan sa kanyang sarili. Masunod lang ang sinabi ng Lord. Kaya mo ba natin yun? Na kahit parang maramdaman natin na mapapahiya tayo sa pagsunod kay Lord, susunod pa rin tayo. Pero dahil sa kanyang pagsunod, makita mo natin, ito ang bagay nito, isang hamon din po sa atin na marahil tayo rin ay gumagawa ng pinapagawa ng Lord, sinasabihan ng ibang plano kaysa sa sarili nating plano. At yung in-expect ng ibang tao sa atin, pero iba sa pinapagawa sa atin ng Lord. Kaya pa rin po ba natin sumunod kahit gano'n na ang maging sitwasyon natin? Pero sa atin, isang hamon sa atin, we must choose to obey God and trust His guidance, even when sacrificing our own desire and comfort. Alam niyo, isa rin po nagpa-encourage po yan sa amin. No? Ako po ay, kasi hindi naman pulingin sa inyo, na ang aking din kagustuhan ay maging pulis. Yun po ang aking pangarap, maging isang pulis. Pero hindi yun ang panawagan sa atin ng Lord. Ang panawagan sa atin ay maglingkod sa Isla Puting Bato at sa mga kabataang tulad po ninyo. Ang ating desire ay binitawan natin para lang masunod kung ano ang desire ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Kaya po, ganyan po ang hangin po sa atin. Kaya po ba natin sumunod sa desisyon ng Lord kahit iba naman yung sa sarili natin yung desisyon at plano natin? Ganyan ang nangyari po kay Mary. Kaya sa kanya pong pagsunod sa mga buhay po ng mga taong ito, na makukonklud natin kung paano nila na-unlock ang kapangyarihan ng Diyos dahil sumunod po sila ng lubos sa Lord. Amen?
Sige, pari po ba natin basahin lahat yan? 1, 2, 3, go! Maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos kung susunod tayo sa kanya ng Diyos. Hindi lang tayo susunod sa magandang sitwasyon. Kasi sila, kahit nahihirapan na sila, kahit hindi nila maunawaan, hindi nila mag-gets, ano pinapagawa mo, Lord, hindi sila nag-question. Sumunod sila kay Lord, na-experience nila ang kapangyarihan. Itong si Mary, sa pagsunod niya, na-unlock niya, maging sa ngayon, ay na-experience natin. Na dahil sa kanyang pagsunod, ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa atin ay nasa sa atin ngayon. Amen? Imagine mo ninyo kung sinabi ni Mary, Lord, huwag ako. Diba? Bahala ka dyan sa buhay mo, Lord. Pero dahil sa kanyang pagsunod, nabuo si Jesus na nagligtas sa atin ngayon. Amen? At maging itong nabuong taong ito pa, sa kanyang pagsunod, na-unlock niya ang kapangyarihan ng Amang nasa langit. Kasi sabi nga ng ating Biblia, sa isang tao, sa isang Adan, sa pagsuway ng isang Adan, nagkasala ang lahat, pero sa pagsunod ng isang taong ito, nagkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. At yan ang ating na-experience. Sa pagsunod niya, kung meron mang pinaka-the best at pinaka-number 1 na miracle sa ating buhay na ma-unlock natin mula sa Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Na ang ating deserve ay maparusahan, tayo sana ang may pahiya, suntukin at ipako sa krus at mamatay. Pero dahil sa kanyang pagsunod, ang power ng Lord na maligtas tayo kahit hindi natin deserve, yun yung ating na-i-experience sa ngayon. Amen po? Kaya sabi niya tayong binuhay kasama ni Kristo nung tayo mga patay dahil sa ating mga pagsunod. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ngayon, tinataglay natin ang kaligtasan, hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil sa pagsunod ni Jesus. Dahil sa kanya, tayong lahat ay kakalapit na sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Yan ang pinaka-great blessing na ating pong ma-experience sa buong buhay po natin. Ang makalapit sa Lord. Sapagkat yan ang hindi nagagawa ng tao dati. Kaya kung babagyan po natin ang kwento dati, yan ay isa sa role ng ating mga priest sa mga taong nagkasala, sa kanila lumalapit para maghandog ang mga tao at mabigyan ng yung kapatawaran ng mga kasalanan po natin. Pero ngayon, dahil sa pagsunod po ni Jesus, yan na po ang tinataglay po natin. Yan ang pinaka-miracle sa atin ngayon na tinataglay po natin. Na naligtas tayo ng Diyos sa dapat nating harapin sana, nakaparusahan. Kasi yun naman po talaga ang deserve po natin. Kaya yan po ang ating last verse sa gabi ito. Maaari po ba natin basahin yan? Since we have now been justified by His blood, now, as more shall be saved from God's wrath through Him. Yan ang pinakahimala na ating kung dapat hindi makalimutan sa buhay natin. Na hindi na tayo paparusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kundi anong pinangako na sa atin? Ang himalang natitiyak na natin na ligtas na tayo sa kaparusahan na dapat yun ang ating pinatahak na yun. Kaya ho, maaalak natin ang kapangyarihan ng Diyos kung meron tayong pusong handang sumunod sa Kanya. Amen? Kaya ho, yan po, for our application, obedience is the key that unlocks the power of God in our lives. We trust and obey Him fully, and sabi dyan, when it's hard, we don't just follow His will, we walk in His power, provision, and purpose. Kaya yan ang nagagawa ng ating pagsunod. Ang mabuksan at ang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na kayang gawin sa ating mga buhay. Ngayon, sa ating pong pagtatapos, ang hamon sa bawat isa, walang iba, kundi na kahit na mahirap, kahit napaka-imposible, kahit na parang walang sense ang sinasabi sa atin, sumunod pa rin tayo para ma-experience natin
ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya ho, sa bawat pinag-aralan mo natin ng mga tao, kahit isang tao na nabanggit ho sa atin sa gabi pong ito, na-encourage po kayo, na-remind, na-review, or nangusap sa inyo ang Lord sa mga buhay po nila. At isang common denominator ng mga tao ngayon, kung bakit na-experience nila na dahil sa pagsunod ni Moises, maraming himala ang na-experience nila. Pagkain, inumin, gabay, kapangyarihan ng Diyos, na-experience nila. Mga himala na parang hindi mo maisip, napakahirap, pero na-experience nila. Ang susi lang, ano lang ang naging action nila, ay ang pagsunod sa kung ano ang sinasabi ng Lord. Ngayon, marami na hindi pa tayo nakaka-experience ng kapayapaan kasi hindi naman natin pinapabitawan sa atin ng Lord. Kasalanan, bagay man yan, tao man yan, and ano pang alam ninyo yung mga sarili na pinapag-usapan kayo ng Lord na sundin pero hindi naman natin sinusunod. And again, tulad ng ating napag-aralan ng nakaraan, ang totoong na kay Kristo, sumusunod sa kanyang sinasabi. At isa pa, sa common denominator mo ito, kilala nila ang Diyos, kaya sinusunod. Kaya kung kilala natin ang Diyos, dapat tayo ay sumusunod. Amen? Sige ho, tayo po ay po at manalangin. Diyos na banal, makapangyarihan,